Cavite. Nasa Tacloban Airport din sa isa sa mga quadrant dyan si Sharon. Sharon? Sharon? Si Sharon Evita ba yung nasa... Jeff? Babalikan natin yung ating mga reporters dyan. Ayusin lang yung nilinya. Pero tuloy-tuloy po ang pag-usad nitong Pope Mobile para mapuntahan ang kada quadrant. Alam mo, Father, no, yung energy ng Santo Papa, parang kanina sabi natin parang low bata. Kanina parang pagod. Parang pagod. Oo. Pero ang tingin ko kanina, nung bago magsimula ang misa, ang tingin ko nagdadasal siya. Nagdadasal siya. Alam mo kami, meron kaming dasal bago mag-misa, parang bago mag-homily, parang Lord, anong gusto mong sabihin ko sa mga taong ito? And I think yun ang kanyang panalangin kanina. Father, ito mga kapamilya, namnamin po muna natin itong mga eksenang nasasaksihan po natin ngayon. Tingnan mo kumawais ko. Na parang something interesting. Parang kakilalang kilala. Nalaki ang mata at nakaway sa ating mga kababayan. Yes, Father. Parang walang stranger sa kanya po. Ba't ganun yung pakiramdam? Ay po. Bakit parang walang stranger? Parang lahat kakilala. Yung description sa kanya, kahit 2 seconds mo lang daw siya maka-eye contact, parang ikaw lang daw ang nag-iisa. You feel that important. Parang very close daw kayo. So ito ngayon, Father, napunta sa kabilang bahagi naman ng quadrant, yung Santo Papa. Siyempre para lahat naman makita siya, kasi kung nasa dulo ka, at nandun siya sa kabilang mahirap eh. Napunta siya ngayon sa kabilang side naman, Father. Oo. Alam mo, ima-maximize ni Pope Francis ang kanyang panahon dito sa Tacloban. Kasi ito ang centerpiece, ito ang main reason kung bakit siya naparito sa Pilipinas. Hindi niya mamadaliin ito. Kung pwede lang talaga titigilan at maglalakad siya para batiin ang bawat isa. Kaya lang may susunod pa siyang skill. Oo nga. So, palo. pero, Sinuot na yung food. Yung pinaka-food na kita mo? Siguro naanggihan siya eh. Kasi ang Pope walang harang sa magkabilang side. Ayun, no? ito pala yung Pope Mobile na ginamit sa Seoul, sa South Korea. Kia ito eh. Iba to sa ginamit the first 2 days sa Manila. Oh, it's good that you pointed out. Kasi iba, hindi lang iisa eh. Diba? Tatlo yung... Dalawa actually dito sa atin sa Pilipinas, tapos ipinahiram sa atin yung ginamit sa Korea. Ayan. Nakikita natin parang sea of yellow dahil puro yellow ho yung raincoat na. 1 million daw yan, sabi ni Archbishop Du. 1 million pieces. 1 million raincoats. Talagang ready sila for this typhoon. Sabi niya, rain or shine, we are ready to receive the Holy Father. Alam mo, unforgettable itong presensya ng Santo Papa dyan. Hindi makakalimutan na ng mga kababayan. Ngayon lang yata, sa Vatican, alam ko mayroong isang audience na ipinagpatuloy kahit na umuulan. But as far as I can remember, in the almost 2 years of the papacy of Pope Francis, ngayon lang nagkaroon ng outdoor mass na umuulan At signal number 2. at signal number 2. Ang kagandahan dito, kahit napakaraming tao, mga ecstatic yung mga tao, yung daanan, yung lagusan, hindi binarahan. Kaya ang usad, Father, parang consistent naman. Tuloy-tuloy na yung usad. Kaya na tumigil na, Yan ako, May kumuha ng nakita baby. siguro. Yan kaya yun, kasi kahapon kumuha ng baby. Meron nga po Ito may sa- batang hawak-hawak yung security. Ito nga. Bata ba? O yung mga bata Oo, ba? may batang hawak. Mukhang iniaabot na. Ayun. Ay, naka-Diyos ko. Blines yung bata. Parang kabisado na rin yung mga security yung Kung ano to, pontifical Swiss Guard itong mga ito. At
the drive ng Pope Mobile is from the Vatican. So, may signals na sila eh. Alam na rin nila kung sino yung mga mahalaga para sa Holy Father. Even the pace of, the speed, no? Alam nung driver. Oo. Kamay na nila. Kasi yun ang gusto ni Pope, ayaw niya ng mabilis. Ang mabilis lang yung arrival kasi madilim na eh. Wala pong kapagkuran, pag napagod yung kanan, kaliwa naman. Ang bibindisyon, yung smile, always ready to give it out. Sabi mo, Si Pope Francis is very passionate. No? Hindi lang energy, passion, no? Parang yung kanyang desire to communicate the love of God. Kaya walang pagod eh. Yung kalahati, di ba parang ang quadrant, gano'n, 4, Yung itong last, yung dalawang tapos na, napapunta siya ngayon sa kabilang side naman. Likod naman. Sa likod naman. Para mapuntahan din ang ating mga babae na nakapwesto malayo sa altar. At least hindi na sila pupunta sa harapan para makipagsiksikan dahil pupuntahan naman sila ng Santo Papa talaga. May mga nakausap tayo nasa Tacloban ngayon, mga ka-text rin natin. Ang sabi, mahirap na daw pumunta dyan sa Tacloban Airport. Marami na rin daw yung mga nag-aabang sa mga kalsada. Oo, dyan sa paligid ng airport. So itong nakikita natin, hindi pa ito yung lahat na nag-aabang. Marami pa tayong makikita. So sa Tacloban Airport lang to. Tacloban May Airport 12 kilometers pa from Tacloban Airport to Tupalo. And back. Oo. Yung 12 kilometers na yun din po ang pupuntahan. Ay dadaanan mamaya pabalik. Mukhang sulit na. Isipin mo, sinulit na talaga ng Santo Papa. Isipin mo yung kaninang kaba natin na umuulan. Pero ito, nakita natin ang ligaya ng mga tao. Baliwala yung signal number 2. Sa totoo lang, yung mga kababayan natin dyan, Father, kapag nakaramdam ng signal o nagalam nila na may signal, Dami nanginginig na, di ba? Yes, kasi may trauma eh. Oo. Ibalik ako dun sa reflection kanina. Opo. Yun ang tinuturo ng ating Panginoon eh. Do not focus on the storm. Focus on Jesus. No? Oo, nandyan yung bagyo, malakas ang hangin, malakas ang ulan. Pero nandyan din. Pero huwag mong kakalimutan, nandyan si Jesus, kapiling nyo. At yan ang kinukommunicate sa atin ni Pope Francis kayo. Father, puntahan natin si Sharon, aming kasama si Sharon Levite, nasa Tacloban Airport. Sharon, Yes, Alvin, dahan-dahan naglalabasan ang ilang mga pilgrim mula dito sa apron ng Tacloban DZR Airport pagkatapos nilang misa na pinangunahan ni Pope Francis. Kanina, Alvin, tuwang-tuwa ang mga pilgrim habang umiikot si Pope Francis doon sa mga quadrants habang yung mga pilgrims na dinadaanan ni Pope Francis sumisigaw ng "We love you, Pope Francis" at kumakaway na doon sa Santo Papa. Kahit nilalamig, Alvin, nakangipin pa rin lumalabas mula dito sa apron ng airport ang ilang mga pilgrims. Ngayon sa tinatayuan natin, may nakikita tayong mga rescuers para may i-rescue ata sila. Posible, marami kasi kanina, Alvin, na mga pilgrims na dinala sa mga field hospitals dahil nga sa hindi nila nakayanan ang lamig. O di kaya, di ba, inaatake ng high blood at ang asthma. Sharon, sa ngayon ba humina na ang ulan? Kasi kanina nung nagmimisa, makikita mo sa video malakas ang hangin eh. Ngayon ba ay humina na ang ulan o malakas pa rin? Ganun pa rin, Alvin, pero hindi na gaano malakas ang hangin gaya kanina. Yung kanina, nung naramdaman natin yung pinakamalakas na hangin, habang nagpupumuli si Pope Francis. Sige Sharon, maraming salamat sa update mo. Babalikan ka namin maya-maya. Samantala, walang puknat ang buhos ng mga tao na nag-aabang naman sa convoy ni Pope Francis pagkatapos po ng pag-iikot sa quadrant, pupunta po sa Palo. Mula Tacloban Airport, babiyayang Santo Papa sa Palo, Leyte, at mula sa Barangay 88, hindi rin po umaalis si Atom Araulio. Atom? Alvin, Barangay 88, tuloy yun yung dito sa Meli, sa ba? Barangay 88, buong Leyte yan dahil sa itong baging Siamang ay napakalapit na dito sa probinsya
probinsyang ito. Pero habang tumatagal, Alvin, imbis na kumonti ang mga tao ay parami ng parami. At excited na talaga ang lahat makita si Pope Francis kapag siya ay nagsimulang mag-motorcade mula sa airport papunta sa Archdiocese ng Palod, yung residence ni Archbishop dito sa Palod. Alam mo, Alvin, itong Barangay 88 ay mahalaga dahil napaka-significant ng lugar na ito para sa mga Taclobanon. Marami ang mga salanta dito sa Barangay 88. Ang iba nga tinatawag na ito yung epicenter ng epicenter dahil sa maraming mga may hirap na mga nakatira dito, mga kapuspalag nung dumating ang Bagyong Yolanda, talagang nawasak ng buong-buo yung kanilang komunidad. Kapag labas ni Pope Francis mula sa airport, mga 1 kilometro lamang ang layo nito, kaya ilang minuto lamang at makikita na niya itong komunidad na ito. At dahil nga sa mga mensaheng ipinaparating ni Pope Francis, ano nga ba yung kahalagahan nito? Hindi naman ito parang meet and greet lamang ng isang kilalang personalidad, kundi binabalikan natin yung mensahe ni Pope Francis ng pakikipag-usap, pag-reach out sa mga kapuspalad. Pero higit doon, Alvin, yung motorcade na ito ay pagpapakita na si Pope Francis ay pinapahalagahan yung mga kababayan natin, lalo